Sa gabi ng bagyo na bumayo sa ating bansa, narinig ko ang isang pahayag na hindi dapat marinig sa isang komersyal na flight. Kulang na ang gatong para sa karagdagang paghihintay. Sa radar, may 7 pulang tuldok na umiikot sa gitna ng kadiliman. Bawat tuldok ay isang eroplano at sa bawat isa, daan-daang buhay, kabuuang higit sa 2,000 tao. Sarado ang Naya, sarado ang Clark, punong-puno na ang mga alternatibong paliparan. Ang tugon sa radyo ay puro hindi makapagbaba. Ako si Myra, isang flight attendant supervisor na nagtatrabaho na sa loob ng 8 taon. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong bumibigay na ang aking katatagan. Nagsimulang humawak ng mahigpit ang mga pasahero. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Nagsimulang magdasal ang mga matatanda. Tapos, sa gitna ng static, isang boses ang umalingaw-ngaw ng mahinahon nakakatakot. Malacanang Tower, nag-uulat ng estado. Bukas pa kami. At doon ko lang naunawaan na ang himala ay hindi swerte. Ito ay isang sistema na hindi iiwanan ang sinuman sa gitna ng bagyo. Bukas pa kami. Ang pangungusap na iyon ay parang manipis na lubid na inihagis sa nalulunod. Lumunok ako ng dahan-dahan at pinilit ang aking mukha na bumalik sa pagiging flight attendant supervisor. Isang mukha na kailangang makita ng mga pasahero na kontrolado ang lahat. Kahit na sa aking dibdib, ang aking puso ay tumitibok ng malakas. Pakiramdam ko'y babasagin nito ang aking tadyang. Halos 20 taon na akong nagtatrabaho sa himpapawid. Mula pa noong bata pa ako na nangangarap na maisuot ang lilang gintong uniforme, naglalakad sa boarding gate na nakatakong ng elegante. Sa unang araw ko ng paglipad, inisip ko na ang tungkulin namin ay ngumiti ng maganda, magsilbi ng maayos, at ihatid ang mga tao sa kanilang destinasyon. Ngunit habang tumatagal, natutunan ko na ang tunay na tungkulin ay harapin ang kawalan ng katiyakan at tiyakin na ang kawalan ng katiyakan na iyon ay hindi magiging kaguluhan. Marami ang nag-iisip na ang propesyong ito ay paglalakbay. Ngunit para sa akin, ito ay pagsasanay sa isipan na laging maging matatag. Dumanas ako ng pag-uga sa ibabaw ng karagatan, nakipaglaban sa mga pasaherong naiinis dahil sa pagkaantala ng kanilang connecting flights, mga batang hindi tumitigil sa pag-iyak, at mga matatandang takot sa taas hanggang sa bigla nilang malamig ang mga kamay. Nakaaliw na ako ng mga tao sa hindi masyadong malinaw na Ingles. Ginamit ko na ang ngiti bilang kapalit ng salitang hindi ko alam. Nagkunwaring kaya ko pa, kahit nang hihina na ang aking mga binti. Ang gabing iyon ay nagsimulang maging tulad ng ibang mga gabi. Ilang araw bago ang pagdiriwang ng Pasko. Karamihan sa mga pasahero ay mukhang pagod. Ang ilan ay pauwi. Ang ilan ay nagmamadali upang bumalik sa trabaho. Ang ilan ay may mga pasubit na daladala. Nakita ko ang isang batang lalaki na mahigpit ang hawak sa laruang water gun kahit hindi pa araw ng paglalaban ng tubig. Nakita ko ang isang magka-live-in couple na nagkakatinginan ng tahimik, tila nag-iipon ng lakas para mag-usap pagdating sa bahay. At nakita ko ang isang pari na nakaupo ng mahinahon, ang tingin ay nakatuon, tila patuloy na nagdarasal. Bago bumaba ang eroplano, kasama ang aking mga kasamahan, ginawa namin ang lahat ayon sa plano. Sinuri ang kusina sa likuran ng eroplano, inayos ang mga food tray, sinigurong nakakandado ang mga trolley. Sinuri ang mga seatbelt ng mga pasahero, isa-isa, gamit ang aming mga mata. Ginawa namin ito, hanggang sa maging likas na sa amin. Ginagawa habang iniisip, at kaya pa ring magsalita, ng magalang, pakiusap. Ikabit ang inyong mga seatbelt. Pahintulot na kunin ang tray sa harap ng inyong upuan. Sa isip ko, nandoon pa rin ang larawan ng Maynila, ang mga ilaw ng kalye na humahaba na parang mga linya, ang lungsod na hindi natutulog, at ang pakiramdam ng kaligtasan na kinasanayan ng mga nagtatrabaho sa himpapawid. Kung makalapag kami sa bahay, tapos na ang lahat. Ngunit biglang naputol ang larawang iyon nang walang awa ng boses mula sa cockpit. Tinawag ako ng kapitan ng walang pag-aaksaya ng oras. Binuksan ko ang pinto ng cockpit. Amoy ng tuyong hangin at ang tunog ng mga babala ng sistema na tumutunog ng may ritmo na nagpapabilis sa tibok ng puso. Ang screen ay puno ng mga kulay na ayaw kong makita. Ang madilim na lilang at pulang mga bar ay nakatago sa malalaking kumpol. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay isang bagyo na kumalat sa malaking lugar,
tila naglalayong isara ang mga pinto ng kalangitan. Mabilis, ngunit malinaw na sinabi ng kapitan. Sarado lahat, naghahanap pa ng mga opsyon. Tiningnan niya ako, tila sinasabi, huwag mong hayaan ang mga pasahero na maramdaman na nawawala tayo. Agad akong tumango dahil alam ko na sa ganitong sitwasyon, ang takot ng tao ay hindi nagsisimula sa bagyo. Nagsisimula ito sa ating mga mukha. Bumalik ako sa gitnang daanan. Ang tunog ng makina ay nananatiling pare-pareho, ngunit ang katahimikan ng mga pasahero ay nagsimulang maging mabigat. Tila lahat sila ay humihinto sa paghinga ng sabay-sabay ng hindi napagkasunduan. Naglakad ako patungo sa business class. Nakita ko ang isang foreigner, nakaayos, puting polo, mamahaling relo na nakatitig sa bintana. Tila gustong butasin ang kadiliman upang makakita ng kung anuman. Naalala kong ang pangalan niya ay Mr. Loong. Mula sa listahan ng mga pasahero, siya ay isang uri ng tao na kumokontrol sa lahat. At kapag hindi niya ito makontrol, siya ang magiging pinakamalakas ang boses. Ngumiti ako sa kanya ng bahagya, isang Thai style ng ngiti na hindi masyadong mapilit. Ayos lang po ba kayo, sir? Hindi siya agad sumagot. Huminga lang siya ng malalim at nagsabi, bakit hindi pa tayo lumalapag? Ang tanong na iyon ay parang maliit na karayom na tumutusok sa tensyon ng buong seksyon. Sumagot ako sa boses na matagal nang pinag-aralan. Naghihintay pa po tayo ng pagkasunod-sunod sa paglapag. Magkakaroon po ng anunsyo mula sa kapitan maya-maya. Hindi ako nagsinungaling, ngunit hindi ko rin sinabi ang lahat. Ito ang sining ng pagpapanatili ng kapayapaan. Sinasabi ang katotohanan lamang na makakatulong sa mga tao na manatiling kalmado, hindi ang katotohanang magpapagulo sa kanila. At nakakita ako ng isang bagay. Ang kamay ng isang babaeng nasa gitnang edad na Thai ay hinahaplos ang ulo ng kanyang anak na babae na nakaupo sa tabi niya. Sinusubukan ng bata na ngumiti, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig, tila nararamdaman ang pag-uga ng eroplano sa kanyang mga buto. Nagpatuloy ako patungo sa likuran. Nakita ko ang isang batang empleyado na nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, Ate, makakaligtas ba tayo? Hinawakan ko ang kanyang balikat ng bahagya at sinabi ng maikli, humihinga ng malalim. Sundin lang ang mga proseso. Sa kulturang Thai, hindi tayo nagsasalita ng malalaking salita kapag nag-aalala tayo. Gumagamit tayo ng maikling mga salita na parang nag-aabot ng kamay sa isa't isa. Magkasama tayo muna. Pagkatapos, dumating ang anunsyo ng kapitan. Ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado, kaya't alam kong ginagamit niya ang buong buhay niya sa paglipad upang pigilan ang kanyang panginginig. Binanggit niya ang lagay ng panahon, hiningi na manatili ang mga pasahero sa kanilang upuan at manatiling nakakabit ang kanilang mga seatbelt, at siniguro na ang mga flight attendant at piloto ay gumagawa ng lahat ng mga hakbang sa kaligtasan. Nakinig ako at naramdaman na ang salitang lahat ay hindi lamang para aliwin ang mga pasahero, kundi para aliwin din ang sarili. Sa aking isipan, nanatili ang pangungusap na narinig ko mula sa radyo. Malacanang Tower, bukas pa kami. Hindi ko alam kung paano nila nagawa iyon. Ang lungsod na iyon ay hindi isang lungsod sa baybayin. Hindi ito isang paliparan na itinuturing ng mga tao na sentro ng rehiyon. Ngunit minsan, ang sentro ay hindi ang reputasyon. Ito ay ang pagiging handa at ang tapang na batay sa responsibilidad. Bumalik ako upang suriin ang mga pasahero. Tiningnan ko ang kanilang mga dibdib na mabilis na umaangat at bumababa. Tiningnan ko ang kanilang mga kamay na mahigpit ang hawak sa kanilang mga telepono, tila iyon na lang ang huling hawak nila. Gusto kong sabihin sa lahat, mayroon tayong paraan, ngunit hindi ko magawa hanggang sa maging sigurado ako. Ang magagawa ko lang ay ang magbigay ng tinatawag ng mga Pilipino na mabuting pakiramdam ng tahimik. Maglakad ng dahan-dahan, ngumiti ng sapat, ilagay ang kamay sa sandalan ng upuan ng bahagya, tila sinasabi na mayroon pa ring nag-aalaga. Nagsimulang baguhin ng eroplano ang direksyon ng malumanay. Naramdaman ng aking katawan, bago narinig ng aking utak, ang tunog ng mga gulong ng trolley na bahagyang huminto mula sa likuran ng eroplano. Alam ko kaagad na papalapit na kami sa isang yugto kung saan hindi dapat magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Itinaas ko ang aking paningin sa sign ng fasten seatbelt na nakailaw pa rin
tila ang huling utos bago magdasal. At sinabi ko sa aking isipan, ang ginagawa natin ay hindi lang pagpapalapag sa mga tao, ito ay ang pagpapadala sa takot ng maraming tao sa pinakamahabang gabi ng hindi nadudurog. At sa sandaling iyon, nagsimula akong maunawaan ang aral na magpapabago sa aking pananaw magpakailanman. Ang kaligtasan ay hindi magagandang salita sa isang manual. Ito ay maraming tao na ginagawa ang kanilang tungkulin ng tapat, kahit na walang nakakakita, kahit na walang pumapalakpak, at kahit na sa labas ay may bagyo na handang lumamon ng lahat sa kadiliman. Habang nagsimulang lumiko ang eroplano patungong Hilaga, ang pakiramdam sa aking tiyan ay tila bahagyang tumaas. Hindi dahil sa paguga, kundi dahil alam kong ang pagbabago ng direksyon sa oras ng krisis ay pagtanggap sa isang katotohanan. Ang orihinal na destinasyon ay wala na. Hindi tayo lumilipad patungong Maynila ngayong gabi. Lumilipad tayo patungo sa kaligtasan. Ang ilaw sa kisame ay bahagyang kumikislap mula sa mas madalas na pag-uga. Nakita ko ang maraming pasahero na nakatingala sa mga sign ng seatbelt, tila iyon ang tadhana. Naglakad ako ng dahan-dahan upang ang mga takong ng aking sapatos ay hindi tumama sa sahig ng masyadong malakas. Sa kulturang Thai, ang malakas na tunog sa mga sandali ng pag-aalala ng mga tao ay parang anunsyo na takot din tayo. Ayokong dagdagan ang takot ng sinuman sa aking takot. Ang isa pang flight attendant ay nagbigay ng senyales sa akin mula sa likuran. Ibig sabihin nito ay ang trolley na kailangang muling ikandado. Tumango ako at tinulungan siyang suriin ang lahat ng mga kandado. Hindi kami gaanong nag-uusap. Ginagawa lang namin ang mga hakbang nang maingat. Ito ang nakakatulong upang hindi masira ang isipan kapag ang mundo sa labas ay hindi makontrol. Kontrolin ang pinakamaliit na bagay ng mahigpit. Muling umalingaw-ngaw ang intercom. Sa pagkakataong ito, maikli at mabigat. Tinawag ako ng kapitan, pabalik sa cockpit. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko siyang hindi tumitingin. Ang dalawang kamay niya ay nasa manibela at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga numero sa screen. Tila ang bawat pagkurap ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng isang bagay. Masama ang lagay ng panahon kaysa sa inaasahan. Sabi niya, itinuturo ang larawan ng bagyo na kumakalat patungong Hilaga, tila isang itim na anino na naguunat ng mga kamay. Maraming paliparan, malapit ang nagsasara, isa-isa. Minsan, ang tugon ay sobrang dami ng eroplano. Minsan, hindi nila tayo tatanggapin dahil masyadong mataas ang sidewind. Huminto siya saglit bago nagsalita ng isang pangungusap na nagparamdam sa akin na biglang lumiit ang oras. Kaunti na lang ang ating bintana ng oras. Ang salitang bintana ng oras ay tila magalang, ngunit alam ko na ibig sabihin nito ay gatong, at ang gatong ay buhay. Tiningnan ko ang kumikislap na mga numero sa sulok ng screen. Hindi ito tiyak na bilang ng oras, ngunit ito ay nababawasan ng may katotohanang hindi maaaring makipagtawaran. Sinabi ng kapitan na sinubukan niyang kontakin ang dalawa pang alternatibong paliparan sa daan, ngunit ang sagot ay pareho, hindi makapagbaba. Minsan, ang isang salita lang ay kasing bigat ng buong lungsod. Bukas pa ang Malacanang Tower, ngunit kailangan nating pumila at marami pang ibang eroplano ang papunta doon. Sabi niya ng mahina, tila natatakot na kung magsalita siya ng malakas, mawawala ang pag-asa. Bumalik ako sa gitnang daanan. Sa pagkakataong ito, alam ko na ang paguga ng eroplano ay hindi lamang hangin. Ito ay ang tensyon ng buong kalangitan. Itinaas ko sa aking isipan ang anunsyo ng flight attendant supervisor. Ngunit hindi pa ako nagsasalita. Kailangan kong hintayin ang tamang tiempo. Ang tiempo ay lahat. Mali ang tiempo, magugulo ang mga tao. Nagsimulang magpakita ng maliliit na senyales ang mga pasahero na nagsasabing ang takot ay tumataas. May mga taong kumuha ng kanilang mga telepono kahit walang signal at paulit-ulit na pinindot ang screen, tila pinipilit ang katotohanan na sumuko. May mga bata na nagtatanong sa kanilang mga ina, makakarating ba tayo? Makakarating tayo, anak, sagot ng ina. Ngunit mas nanginginig ang kanyang boses kaysa sa salita. Nakita ko ang isang lalaking nasa gitnang edad na nakaluob ang mga kamay, nakatingala sa harap, tila ipinagkatiwala ang kanyang buhay sa cockpit at kay Mr. La. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kanyang upuan bago niya ako muling tinawag. Sinabi ninyo na naghihintay tayo ng pagkasunod-sunod.
Bakit parang ganito pa rin ang pag-uga? May tinatago ba kayo sa amin? Ang kanyang tono ay hindi na isang tanong. Ito ay isang pagtatangka na kontrolin ang mundo na nawawala. Bahagya akong yumuko bilang paggalang sa kulturang Thai. Sa ngayon po, binabago natin ang ruta ayon sa payo ng Air Traffic Control. Pakiusap, manatiling nakakabit ang inyong mga seatbelt para sa kaligtasan. Pinili ko ang mga salitang hindi nakakapukaw, hindi nakikipag-away, hindi tumututol. Alam ng mga Pilipino na hindi dapat lumaban sa apoy sa masikip na lugar. Ngunit ang takot ay walang pakialam sa mga kaugalian. Muling lumakas ang pag-uga ng eroplano. Ang baso ng tubig na hindi na save ay tumama sa tray at tumunog ng bahagya. Isang maliit na tunog na nagpagulat sa ilang mga hilera nang sabay-sabay, tila isang kawan ng ibong natakot. Narinig ko ang mahinang sigaw mula sa likuran at ang boses ng isang ama na nagsasabi sa kanyang anak, "Hawakan mo ang kamay ko." Naramdaman ko ang bigat ng mga utos sa aking balikat. Kailangan kong tiyakin na ang espasyong ito ay hindi masisira. Ipinadala ko ang aking mga kasamahan na magkalat sa iba't ibang mga lugar, hindi para gumawa ng malaking bagay, kundi para makita na naroon pa rin tayo. Ang anino lamang ng uniforme na dumadaan ay nakakatulong sa ilang tao na huminga ng mas malalim. Ang kaligtasan sa ganitong sitwasyon ay minsan nagsisimula sa pinakasimpleng bagay. Huwag hayaan ang sinuman na maramdaman na sila ay iniwanan. Ang bagyo sa labas ay tila may buhay. Ang hangin na bumabayo sa eroplano ay paminsan-minsan, tila mga kamay na kumakatok ng malakas sa pinto, nagtatanong kung naroon pa ba tayo. Sa bawat pagbayo ng hangin, naisip ko ang salitang sistema. Ano ito ngayong gabi? Ito ang mga makina na gumagana ayon sa disenyo. Ito ang kapitan na hindi bumibitaw sa mga numero. Ito ang malinaw na komunikasyon. At ito tayo na humahadlang sa takot na kumalat ng higit sa kontrol. Ngunit ang sistema ay mayroon ding kabilang panig. Ang mga sistema sa lupa na sumasagot sa atin o hindi sumasagot sa atin. Ang mga saradong paliparan ay isang sistema na piniling huminto para sa kaligtasan ng sarili nito. At ito ay tama. Ngunit sa gabi, kung saan maraming tao ang nakalutang sa himpapawid, ang katotohanan iyon ay naging isang masasakit na pakiramdam. Tinutulak tayo palayo sa mapa, isa-isa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng mga tao sa Malacanang Tower. Ngunit nagsimula akong isipin na nakikita nila ang mga eroplano na nakalinya na parang mga anino ng isda na lumalangoy patungo sa malakas na agos. Kailangan nilang magpasya ng may lamig na hindi pinapayagan ang pag-aalala at kailangan nilang magtrabaho kasama ang mga tauhan sa lupa na maaaring nakatayo sa gitna ng ulan upang gawin ang aming daan pababa na hindi isang bitag. Habang nagiging mas madalas ang pag-uga, humawak ako ng mahigpit sa sandalan ng upuan, ngunit ang aking mukha ay kailangang manatiling kalmado. Naalala ko ang isang salita na ginagamit ng mga Pilipino kapag ayaw nilang pahirapan ang sinuman. Sige na, para sa amin na rin. Kami ay nag-aalala para sa mga pasahero na natatakot. Nag-aalala kami para sa mga kasamahan na kailangang tumayo habang nanginginig na ang kanilang mga binti. At sa kaibuturan, nag-aalala kami para sa mga nasa control tower na dinadala ang aming mga buhay sa kanilang mga kamay. Muling nag-anunsyo ang kapitan. Ang kanyang boses ay nagsasabi na papalapit na kami sa pagkasunod-sunod sa paglapag sa Malacanang. Hinihiling niya na manatili ang lahat sa kanilang mga upuan, iwasan ang paggamit ng banyo at huwag buksan ang mga overhead compartment. Ang anunsyo ay parang martilyo na tumatama sa katotohanan ng mas matibay. Malapit na kami sa yugto kung saan wala ng espasyo para sa pagkakamali. Nagsikip ang kamao ni Mr. La at naupo ng hindi buo ang loob. Nakita ko siyang nilunok ang kanyang galit, tila nilunok ang isang malaking bato, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi lang takot na mamatay, kundi takot na mawalan ng kapangyarihan. Naglakad ako sa huling hilera bago bumalik sa aking posisyon. Mabilis kong tiningnan ang mga mukha ng mga tao, tila binibilang ang paghinga ng buong eroplano, at sinabi ko sa aking sarili muli, ngayong gabi, hindi natin tatalunin ang bagyo sa pamamagitan ng tapang. Malalampasan natin ito sa pamamagitan ng isang sistema na gumagana kahit nanginginig ang puso, at sa malayo, sa itaas ng mga ulap, naramdaman ko na may isang lungsod na naghihintay.
Hindi sa pamamagitan ng magagandang pangako, kundi sa pamamagitan ng tahimik na paghahanda, tila isang kamay na nakaunat ng hindi sumisigaw, tutulungan kita. Dahil para sa kanila, ang pagtulong ay tungkulin. Ang salitang naghihintay ng pagkasunod-sunod sa paglapag ay nagbigay ng bigat sa buong eroplano, tila lahat ay biglang nalaman na hindi lang kami naghahanap ng mapaglalapagan. Kami ay nakatayo sa harap ng isang pinto na maaaring bumukas o hindi, at wala kaming karapatang pilitin ito. Tumayo ako sa aking posisyon malapit sa harap na pinto, nakikinig sa anunsyo mula sa cockpit kasabay ng tunog ng hangin na bumabayo sa katawan ng eroplano paminsan-minsan. Sa aking isipan, sinubukan kong makuha ang ritmo ng lahat. Ang ritmo ng pag-uga, ang ritmo ng paghinga ng mga pasahero, ang ritmo ng mga kasamahan na naglilibot upang suriin ang mga seatbelt, at ang ritmo ng tunog ng radyo na lumalabas mula sa maliit na speaker sa kusina sa harap ng eroplano. Ang tunog na iyon ay ang tanging sinulid na nag-uugnay sa atin sa labas ng mundo. At may isang bagay na hindi ko malilimutan. Ang tunog ng Malacanang Tower. Ito ay kakaiba sa pagiging kalmado. Hindi ito ang kalmadong pagkabagot, kundi ang kalmadong alam na kung siya ay manginig, lahat ay manginig. United, bawasan ang bilis ng 10 knots. Manatili sa 3,000 feet. Turn right, slight angle. Maintain separation. Thai, maghintay sa 2,500 feet. Mag-ulat kapag handa na. Ang mga utos ay tuloy-tuloy, tila isang tubig na hindi napuputol. Walang mga tunog ng pag-aalinlangan, walang salitang, walang pag-uulit na nag-aaksaya ng oras. Nakinig ako at naramdaman na tila naririnig ko ang isang conductor na kumokontrol sa isang orkestra sa madilim na silid. Hindi niya nakikita ang lahat ng ating mga mukha, ngunit alam niya na kung ang isang instrumento ay nawala sa ritmo, ang buong kanta ay masisira. Nagpadala ang kapitan ng maikling mensahe sa intercom. Papalapit na tayo sa stack, ang pag-ikot sa ibabaw ng Malacanang Airport. Maraming eroplano ang umiikot ng nakalayer, tila isang hindi nakikitang hagdan. Nakaranas na ako ng paghihintay na ganito sa mga araw na masama ang panahon, ngunit iba ito ngayon. Ang paghihintay ngayon ay hindi nangangahulugang kawalan ng kaginhawahan, nangangahulugan ito ng paghihintay para mabuhay. Lumingon ako at tiningnan ang mga pasahero sa harap. Marami na ang nagloob ng mga kamay. Ang ilan ay nakapikit, tila nagdarasal. Ang ilan ay mahigpit ang hawak sa kanilang mga anak, tila gustong ilibing sila sa kanilang mga dibdib. Nakita ko ang parehong pari na tahimik pa rin. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag, tila isang taong tinanggap na ang katotohanan bago ang iba. Mahinahon siyang nagloob ng mga kamay at dahan-dahang yumuko. Ang kilos na iyon ay hindi nagpatigil sa bagyo, ngunit ginawa nitong hindi nadurog ang isang tao. At minsan, iyon ay kasing halaga. Lumapit sa akin ang aking flight attendant at bumulong. May isang humihingi ng banyo, ngunit iniutos ng kapitan na bawal muna. Tumango ako at naglakad ng mag-isa sa ritmo kung saan pinakamaliit ang pag-uga. Ayokong makita ang mga bata na makatagpo ng galit ng mga taong natatakot, dahil ang mga taong natatakot ay madalas na naghahanap ng mapagbubuntong hiningahan at ang ating mga uniforme ay palaging target. Yumuko ako upang kausapin ang isang matandang lalaki na humihingi ng banyo. Paumanhin po talaga, sir. Para sa kaligtasan po, kailangan munang maupo sa inyong upuan. Hindi magtatagal. Ginamit ko ang salitang hindi magtatagal kahit na hindi ko alam kung totoo. Ngunit alam ko na sa krisis, ang mga tao ay nangangailangan ng isang timeline, kahit na isang maliit na timeline na makakatulong sa kanilang huminga. At siyempre, si Mr. Lai hindi nagbigay ng pagkakataon sa katahimikan. Itinaas niya muli ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito ay mas mahina ngunit mas matalim. Alam ninyo ba na maraming eroplano ang umiikot? Magbabanggaan ba tayo? At maliit lang naman ang paliparan na iyon, hindi ba? Tumingin ako sa kanyang mga mata at sumagot ng may katotohanang hindi nananakit. Ngayong gabi, hindi tayo umaasa sa swerte. Umaasa tayo sa air traffic control at sa mahigpit na mga proseso ng paghihiwalay ng distansya. Hindi nila tayo tinanggap dahil sa tapang. Tinanggap nila tayo dahil mayroon silang sistema. Ang salitang sistema ay lumabas sa aking bibig ng natural, kahit na dati ay nag-aalinlangan pa ako kung ang pagbubukas ng paliparan sa gitna ng bagyo ay labag sa kalikasan.
Ngunit habang naririnig ko ang boses ng Malacanang Tower, lalo kong nalaman na walang sino man ang lalabag kung walang plano, walang koponan, at walang responsibilidad na sumusuporta. Muling lumakas ang pag-uga ng eroplano, tila ang bagyo ay nagbabala na huwag munang maging kampante. Nakita ko ang isang batang babae na nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang kanyang mga luha ay tumutulo ngunit walang tunog. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina at sinabi ang isang Thai na salita na naririnig ko mula sa mga ina noong bata pa ako kapag kumukulog. Huwag kang matakot anak, malalampasan din natin yan. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang pangako, kundi isang pag-utang ng tapang mula sa isang matanda upang matulungan ang bata na tumayo. Naglakad ako upang kumuha ng karagdagang kumot para sa ilang mga pasahero, hindi lamang dahil malamig, kundi dahil ang pagkakaroon ng isang bagay na mahahawakan, mahihigpitan, at mararamdaman na inaalagaan ay nakakabawas sa ingay sa isipan na sumisigaw, mahuhulog tayo. Ang kulturang Thai ay may ganitong kabaitan. Hindi natin nilulutas ang mga problema sa malalaking salita palagi. Nilulutas natin ito sa maliliit na detalye na nagpapanatili sa isipan ng mga tao sa kasalukuyan. Mula sa maliit na speaker, muling tinawag ng Malacanang Tower ang kapitan. Tay, maghanda sa pagbaba sa 2,000 feet. Magulat kapag nakita ang landing lights. Ang salitang maghanda sa pagbaba ay nagpatahimik sa buong eroplano, tila may nagpindot ng boton. Lahat ay huminto sa paggalaw, huminto sa pakikipag-usap, huminto kahit sa pagrereklamo dahil alam ng lahat na mula ngayon, wala nang mas mahalaga kaysa sa pag-upo ng tahimik at pag-asa na ang mga nasa harap ay gagawin ang kanilang makakaya. Bumalik ako upang tumayo malapit sa harap na pinto, mahigpit ang hawak sa handrail, ngunit ang aking balikat ay kailangang manatiling maluwag. Sinuri ko ang aking mga kasamahan gamit ang aking mga mata. Lahat ay nasa kanilang posisyon. Ang mga seatbelt ay nakakandado, ang mga trolley ay nakakandado, ang mga overhead compartment ay sarado. Walang tunog ng mga maluwag na bagay. Ito ang ritual bago lumapag na paulit-ulit naming ginagawa ng libu-libong beses. Ngunit ngayong gabi, ito ay parang isang mas banal na ritual dahil ito ay ang paghahanda ng katawan para sa kawalan ng katiyakan. Sa aking isipan, mayroon pa ring maliit na tanong na nanatili. Bakit bukas pa ang Malacanang? Kung sasagutin ito sa pinakasimpleng paraan, ito ay dahil kaya nila. Ngunit ang mas malalim na sagot ay dahil pinili nilang tanggapin ang responsibilidad. At ang pagpipiliang iyon ay kailangang may suporta. Ang mga night shift workers, ang mga tauhan sa lupa, ang mga rescue vehicle, ang mga sistema ng ilaw, ang sistema ng runway, at higit sa lahat, ang disiplina na nagpapakilos sa lahat ng bahagi ng sabay-sabay. Nagsimula akong maniwala, hindi ang pananampalatayang walang pag-iisip, kundi ang pananampalataya ng isang taong nakakita ng pattern ng profesionalismo sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita sa boses. Sa isang magulong mundo, ang tahimik at malinaw na boses ay isang pansamantalang tahanan para sa mga nawawala. Muling bumaba ang eroplano. Ang pag-uga ay nagbago sa mas mabigat na ritmo. Naramdaman ko ang presyon sa aking mga tainga at ang bahagyang amoy ng metal na karaniwang kasama ng pagbabago ng presyon. Tiningnan ko ang mga mukha ng mga pasahero sa harap. Marami ang nakapikit ng mahigpit. Ang ilan ay magkahawak kamay hanggang sa namuti ang kanilang mga buko. Kahit ako, gusto kong pumikit. Ngunit hindi ko magawa. Ang aking tungkulin ay magbukas ng mga mata para sa iba at gamitin ang mga matang iyon upang sabihin sa kanila nang hindi nagsasalita na naroon pa rin tayo, magkasama. At sa sandaling iyon, alam ko na ang kwentong ito ay nagdadala sa akin ng higit pa sa salitang paghihintay. Dinadala ako nito sa paghahanap ng bagong katotohanan. Sa gabi, kung saan gustong talunin ng bagyo ang tao, ang tumatalo sa bagyo ay hindi ang nag-iisang tapang, kundi ang isang sistema na gumagana kahit walang nakakakita at ang lamig na pinag-aralan hanggang sa maging natural. Ang tunog ng makina ay nananatiling pare-pareho, ngunit ang lahat sa paligid ay tila pinipiga hanggang sa manatili na lamang ang kasalukuyan at ang ilang minuto patuloy na bumababa ang eroplano. Ang presyon sa aking mga tainga ay nagpilit sa akin na lumunok nang madalas ang mga ilaw sa cabin ay humina upang ang ating mga mata
ay masanay sa kadiliman sa labas. Ngunit sa labas, walang anuman na mapag-a-adjust. Tanging isang gatas na puti na lumalamon ng lahat. Ang mga bintana ng eroplano ay tila pininturahan ng malabong kulay. Walang horizon, walang mga anino ng bundok, walang mga ilaw ng lungsod. Tanging kurtina ng ulan at mga ulap na nagsama-sama bilang isang pader. Ito ang whiteout ng isang bagyo. Kapag ang mga mata ay wala ng basehan upang paniwalaan, ang buong mundo ay nagiging isang blankong papel kung saan inilalagay natin ang ating mga buhay batay sa mga numero sa cockpit. Naglakad ako upang suriin muli ang pinakamalapit na hilera kahit na alam kong wala na akong masyadong magagawa ngayon. Ang lahat ng mga seatbelt ay mahigpit na nakakabit, ang mga tray ay nakatiklop, ang mga bagahe ay nakalagay sa ilalim ng upuan. Ngunit ang talagang sinusuri ko ay ang mga mukha. Hinahanap ko ang sinumang malapit ng masira. Hinahanap ko ang mga bata na masyadong mabilis ang paghinga. Hinahanap ko ang mga mag-asawa na nagsisimulang mag-usap ng malakas. Hinahanap ko ang mga senyales na ang takot ay naghahanap ng daan palabas. At nangyari ito sa business class, gaya ng palagi kong nararamdaman na mangyayari sa mga taong kailangang kontrolin ang lahat. Mabilis na tumayo si Mr. La, kahit na nakailaw ang fasten seatbelt sign, hindi siya bastos sa simula. Ngunit ang takot ay nagpabago sa kanya sa isang taong hindi kilala ang sarili. Isumo ninyo ang kapitan ngayon din, sigaw niya ng malakas, sapat upang mapalingon ang buong hilera. Tingnan ninyo sa labas, walang makikita. Ipapalapag ninyo kami ng bulag. Ito ay malinaw na pagpapakamatay. Ang pangungusap na walang makikita ay parang martilyong tumatama sa manipis na kapayapaan. Nagsimulang gumalaw ang mga tao sa likuran. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Mas mataas ang kanilang mga tinig. Ang ilang matatanda ay naglabas ng mga pangalan ng mga santo. Nakita ko ang isang babae na nakatiklop ang kanyang mga braso ng mahigpit hanggang sa nanginginig ang kanyang mga balikat. At ang lalaking nasa gitnang edad ay tila handang tumayo rin. Ang buong eroplano ay tila hinihila ng parehong alon, isang alon ng pagkabaliw. Mabilis akong lumapit sa kanya hanggat pinapayagan ng paguga. At sinabi ko sa boses na kailangang maging magalang ngunit hindi nagbubukas ng puwang dahil sa kulturang Thai, ang pagiging mapagpasiya ay hindi kailangang malakas. Sir, pakiusap, umupo na po kayo ngayon din. Para sa inyong kaligtasan at ng lahat. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Kaligtasan ninyo. Tinatawag ninyo itong kaligtasan? Itinuro niya ang bintana na puting-puti. Wala akong makita. Gusto kong sabihin, wala rin akong makita, ngunit hindi ko magawa. Ang magagawa ko ay maging pundasyon para sa kanya na tumayo, hindi isang alon na magpapabagsak sa kanya. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang sandalan ng upuan ng bahagya upang malaman niya na naroon ako talaga. At sinabi ko ng dahan-dahan, ngayon, ang mga piloto ay gumagamit ng mga instrumento at mayroon tayong air traffic control na gagabay sa atin. Bababa tayo ayon sa pagkasunod-sunod. Pakiusap, maupo po kayo upang walang masaktan. Ang salitang tulong ay napakahalaga sa wikang Thai. Hindi lamang ito isang hiling, kundi isang paanyaya na maging bahagi muli ng koponan, hindi kaaway ng sitwasyon. Nakita ko siyang huminga ng malalim, tila sasagot pa, ngunit ang isa pang pag-uga ay nagpatumba sa kanya ng bahagya. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang pababain ang aking boses. Kung tatayo kayo ngayon, baka kayo ay madapa at mas lalong matakot ang iba. Ang huling pangungusap ay sinabi ko ng napakahina, ngunit eksakto, tila isang karayom na tumutusok sa lobo. Natahimik siya saglit bago siya umupo, tila wala sa loob. Ang tunog sa cabin ay hindi pa rin ganap na tahimik, ngunit ang pagtigil ng pinakamalakas na boses ay nakapagpatay ng kalahati ng apoy. Suminghap ako ng tahimik at nagbigay ng senyales sa isang kasamahan na pumunta upang aliwin ang ina na niyayakap ang kanyang anak sa likuran. Ako mismo ay bumalik sa aking posisyon, ngunit ang aking puso ay tumitibok pa rin ng malakas, tila kakagaling ko lang sa pagtakbo ng 10 palapag. Bigla, muling umalingaw-ngaw ang intercom mula sa cockpit. Ang boses ng kapitan ay tumawag sa pangalan ko, hindi sa formal na paraan, kundi sa isang boses na may nakatagong pagmamadali. Myra, pumasok ka sa cockpit ngayon din. Naglakad ako ng maingat,
Kailangang humawak sa mga sandalan paminsan-minsan dahil ang pag-uga ay ginagawang parang barko sa dagat ang daanan. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko ang isang tanawin na nagpalamig ng aking dugo, hindi dahil may nasira, kundi dahil nakita ko ang laki ng problemang kinabibilangan namin. Ang air traffic system screen ay puno ng mga simbolo ng eroplano. Ang aming eroplano ay hindi na lamang isang tuldok. Sa paligid nito ay may 6 pang tuldok na nakahanay, tila isang singsing na nagsasalubong sa kadiliman. Tinuro ito ng kapitan gamit ang kanyang mahigpit na daliri. Ito ang lahat ng iba pa, papunta na rito. Sabi niya ng dahan-dahan, tila nagpapahintulot sa aking utak na makasabay. Kabuang mahigit 2,000 na buhay. Naramdaman ko na tila huminto ang mundo sa loob ng isang segundo. Ang lahat ng aking ginawa, ang pagngiti, ang paglalakad, ang paglapit kay Mr. La, ay tila naging maliit lamang. Ngunit nang makita ko ang 7 tuldok sa screen, naunawaan ko na ngayong gabi, hindi lang ito ang aming flight. Ito ay isang evacuation sa himpapawid na walang kalsada, walang emergency lights, tanging ang boses ng isang tao sa control tower na maayos na inaayos ang kaguluhan ng walang pag-aalinlangan. Bumulong ang copilot, tila nagsasalita sa sarili. Kumuha ng 7 eroplano sa ganitong bagyo, baliw na. Ngunit umiling ang kapitan, hindi baliw. Kung kaya niya, dapat mayroon siyang koponan, may plano, at dapat siyang sigurado. Ang salitang sigurado ay nagpaalala sa akin ng isang tanawin na hindi ko pa nakikita. Ang basang runway, ang nanginginig na mga ilaw ng runway, ang mga emergency vehicle na handa, lahat ay dapat maayos bago kami lumapag dahil sa himpapawid, wala tayong karapatan na magkamali. Muling umalingaw-ngaw ang radyo mula sa speaker sa cockpit. Thai, maintain 2,500 feet. Expect approach after the preceding aircraft report when ready. Ang tinig ay nanatiling kalmado pa rin, tila hindi niya nakikita ang 7 buhay bilang pabigat, kundi bilang isang tungkulin na kailangang tuparin. Tumingin ako sa kapitan. Nagtinginan kami. Hindi kami gaanong nag-usap dahil walang salitang makakatulong nang higit pa kaysa sa pagbabalik sa tungkulin. Tumango ako at lumabas sa cockpit na may bagong pakiramdam. Ang aking takot ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay napilitan itong magkaroon ng malinaw na hugis. Umaasa tayo sa sistema ng mga taong hindi natin alam ang pangalan at hindi natin dapat sirain ang sistemang iyon mula sa loob. Bumalik ako sa cabin. Ang tunog ay nabawasan na, ngunit hindi pa rin nawala. Naglakad ako sa katawan ng eroplano na may mas kalmadong hakbang kaysa dati. Hindi ako humahawak sa walang kabuluhang kumpiyansa. Hawak ko sa aking isipan ang larawan ng 7 tuldok at iyon ang nagpaalam sa akin na ang bawat salita ko, ang bawat hakbang ko, ang bawat pagpapatahimik ko sa isang tao ay pagtulong upang hindi mawala sa ritmo ang buong eroplano sa kantang kinokontrol ng Malacanang Tower sa gitna ng bagyo. At sa sandaling hinawakan ko muli ang handrail sa harap na pinto, naramdaman ko na ang aming pag-asa ay lumiit sa isang bagay lamang. Isang tahimik na boses at malinaw na utos. Ang tanging sinulid na magdadala sa amin sa puting pader na ito. Ang tahimik na boses at malinaw na utos ay patuloy na nagdadala sa amin pasulong. Tila isang kamay na mahigpit ang hawak sa braso ng isang tao na malapit ng mahulog. Tumayo ako sa harap na pinto. Naramdaman ang pag-uga na nagbago mula sa walang direksyong pag-alog patungo sa mas mabigat na presyon. Senyales na seryoso na ang pagbaba. Lahat sa loob ng eroplano ay tila huminto sa dulo ng orasan. Ang mga segundo ay naging napakabagal. Ang radyo mula sa maliit na speaker sa harap ay muling umalingaw-ngaw. Cleared for approach. Spect runway. Ka. Maintain heading. Hindi ko narinig ang lahat ng malinaw dahil ang tunog ng hangin na kumukuskos sa katawan ng eroplano ay parang mga kuko na kumakaskas sa metal. Ngunit ang salitang cleared ay nagpatigil sa aking paghinga. Ito ang pinto na totoong nabuksan. Naglakad ako muli sa mga hilera sa harap ng hindi na nagsasalita. Karamihan sa mga pasahero ay tahimik hanggang sa marinig ang paghinga ng isa't isa. Ang ilan ay nakapikit ng mahigpit. Ang ilan ay nakatitig sa bintana. Tila gustong basagin ang kaputian upang makakita ng isang hugis. Ang isang ina ay kinumutan ang ulo ng kanyang anak at bumulong. Malapit na tayo. Ang parehong pari ay nagloob ng mga kamay ng tahimik, hindi para hilingin na tumigil ang bagyo, kundi para hilingin na ang puso ng tao ay hindi madurog bago tumama ang mga paa sa lupa.
Muling lumakas ang pag-uga ng eroplano, pagkatapos ay tumahimik sandali, tila lumagpas tayo sa isang layer. Naramdaman ko ang pagbabago ng presyon ng hangin, at sa sandaling iyon, isang pasahero ang bumulong. Nakikita ko na, ang tunog na iyon ay hindi malakas, ngunit kumalat na parang mga alon. Lumingon ako sa bintana sa kaliwa. Ang nakita ko ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang sakit sa puso. Hindi sakit dahil sa takot, kundi sakit dahil sa sobrang ginhawa na tila hindi alam ng aking katawan kung paano ito tatanggapin. Sa ilalim ng puting ulap na lumamon sa mundo, sa loob ng mahabang panahon, mayroong mga linya ng ilaw at isang madilim, mahabang tuwid na ibabaw, tila isang daan na iginuhit para sa atin upang umuwi. Naroon ang runway, tunay na naroon, sa gitna ng ulan at hamog na hindi pa rin umaalis. Ang runway ay malinaw na malinaw, mas malinaw kaysa sa inaasahan. Ang ibabaw ay hindi nag-reflect ng tubig tulad ng inaasahan kong makikita. Tila ito ay kontrolado hanggang sa mapaniwalaan. Hindi ko alam ang lahat ng mga teknikal na detalye, ngunit alam ko kung ano ang ibig sabihin nito. May gumawa sa daang ito na magamit ngayong gabi kung kailan sinabi ng kalikasan na huwag. Ang mga ilaw ng runway ay kumikislap sa tamang ritmo, tila humihinga kasabay ng eroplano. Ang mga gulong ay nagsimulang bumaba na may pamilyar na tunog na crew ud, ngunit ngayong gabi ito ay parang tunog ng isang pinto na bumubukas para sa mga nakaligtas. Naramdaman ko ang pawis sa aking palad at isang kaisipan ang pumasok sa aking isipan nang walang pahintulot. Ito ba ay isang himala? Ngunit sa sandaling pumasok ang kaisipang iyon, naisip ko ang boses ng Malacañang Tower, ang boses ng isang taong hindi nagsasalita na tila umaasa sa swerte. Nagsasalita siya na parang isang taong alam na lahat ay gumagana. Ang himala ay hindi nagsasalita ng ganyan. Ang sistema ang nakakapagsalita ng ganyan. Bahagyang tumagilid ang eroplano, tila nag-adjust laban sa sidewind. Maraming pasahero ang napabuntong hininga ng mahina. Narinig ko ang paghinga ni Mr. La. Hindi na siya sumisigaw. Marahil, kapag natagpuan niya ang punto kung saan hindi niya talaga makokontrol, hihinto siya sa pagsubok na kontrolin ang iba. At pagkatapos, mabilis na naganap ang lahat. Tila hinila tayo pababa ng mabigat at tuwid na puwersa. Ang mga gulong ay tumama sa lupa na may tunog na taang na hindi kasing lakas ng kinatatakutan ko. Ito ay mas matatag kaysa sa inihanda ng aking puso. Sinundan ito ng pag-uga habang tumatakbo ang eroplano sa runway. Ang bilis ay unti-unting bumababa. Naramdaman ng aking katawan na nakakahinga na ulit ako, at ang tunog na hindi ko inaasahan na maririnig sa aking buhay ay umalingaw-ngaw. Ang pagpalakpak ay nagsimula sa 2 o 3 tao at kumalat sa buong eroplano. Ang pagpalakpak na iyon ay hindi isang pagpapakita ng kagandahang asal. Ito ay isang paglabas ng buhay na naipon sa dibdib sa loob ng maraming oras. Nakakita ako ng mga taong umiiyak ng totoo, walang kahihiyan. Ang ilang mga bata ay tumatawa habang umiiyak. Ang ilang matatanda ay mahigpit na magkahawak kamay at yumuko ang ulo, nagpapasalamat sa isang bagay na hindi nakikita. Lumingon ako sa labas ng bintana. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang isang bagay na nagpapalinaw sa salitang sistema hanggang sa halos mahawakan ito. Maraming mga sasakyan sa lupa ang nakahanda sa isang linya. Ang mga orange na ilaw ay kumikislap sa ritmo. Ang ilang mga sasakyan ay parang mga panglinis ng tubig, ang ilan ay parang mga blower ng hangin, ang ilan ay mga sasakyang sumusuri sa ibabaw ng lupa. Hindi sila tumatakbo ng walang direksyon, kundi gumagalaw ng may pagkasunod-sunod, tila lahat sila ay alam ang kanilang tungkulin. Sa sandaling bumagal ang aming eroplano at lumiko papalayo sa runway, nakita ko ang isang grupo ng mga sasakyan na sumugod sa landas na kakatapos lang naming takbuhan, tila isang koponan na pumasok sa entablado pagkatapos umalis ng mga artista. Hindi nila sinayang ang kahit isang segundo dahil sa himpapawid ay mayroon pang 6 na iba pang eroplano na naghihintay at ang oras ng bawat isa ay mahalaga. Naalala ko ang larawan ng 7 pulang tuldok sa screen at nakaramdam ng panginginig. Ang mga tao sa lupa ay nagtatrabaho para sa screen na iyon, kahit na hindi nila marahil nakikita ang ating mga mukha. Maaaring hindi nila alam na may batang natatakot sa eroplano,
May ina na nanginginig, may tulad ni Mr. La na dating sumisigaw. Ngunit ginagawa pa rin nila. Tila lahat ng buhay ay pantay-pantay ang halaga. Habang gumagalaw ang eroplano patungo sa gate, nakita ko ang maraming tauhan sa lupa na nakatayo sa damit na pang-ulan, basang-basa ang lahat ngunit tuwid na nakalinya. May isang nagbigay ng signal gamit ang kamay upang gabayan ang eroplano ng eksakto, tila buong buhay na pinag-aralan. May isang tumakbo upang ayusin ang hagdan. May isang naghihintay na makipag-ugnayan sa ambulansyang nakahanda sa malayo. Lahat ay gumagalaw ng mabilis ngunit hindi nagpapanik. Bawat kilos ay parang tahimik na sagot na handa na kami. Sa loob ng eroplano, nagsimula akong magbigay ng anunsyo na manatiling nakaupo ang mga pasahero hanggang sa tuluyang makalapag. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig kaysa sa inaakala ko. Marahil dahil hindi na ako nagsasalita mula sa pagsisikap na aliwin, kundi mula sa katotohanang kagagaling lang. Nakalapag tayo talaga dahil may gumawa nito para sa atin. Habang naglalakad ako, tiningnan ko si Mr. La. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang pula. Hindi siya nagsalita ng paumanhin. Hindi rin ng pasasalamat. Tumango lang siya ng dahan-dahan. Isang pagtanggap ng isang matanda, nakakapulot lang na ang sariling kumpiyansa ay hindi ang sentro ng mundo. Tumango ako bilang tugon, sa tay na paraan, na hindi na kailangang maraming salita. Tapos na, huling tingin ko sa labas ng bintana bago mabuksan ang pinto. Nakita ko ang mga sasakyan sa lupa na gumagalaw pa rin sa ritmo. Ang mga ilaw sa runway ay kumikinang pa rin, tila 100 pa uwi, at naramdaman ko ang bigat ng aral na darating. Ngayong gabi, hindi tayo tinulungan ng tsansa. Tinulungan tayo ng maraming tao na ginawa ang kanilang tungkulin hanggang sa tunay na nagkaroon ng kalsada sa gitna ng bagyo. At hindi ko pa alam kung ano ang pinakamalalim na aral ang naghihintay sa lupa. Bumukas ang pinto ng eroplano kasama ng mainit na hangin na may bahid pa rin ng amoy ng ulan, tila hindi pa rin sumusuko ang gabi kahit nakalapag na tayo. Ngunit agad kong nalaman na ang kahirapan ng gabing ito ay hindi pa tapos. Lumipat lamang ito mula sa himpapawid patungo sa makipot na daanan ng paliparan. Dinala kami sa isang rush gate. Yumuko ang mga tauhan sa lupa nang magalang sa mga flight attendant. Maliit na kilos ngunit nagparamdam sa akin na hindi lamang kami isang eroplanong sumingit sa pila. Kami ay mga buhay na tinanggap nila. Sa loob ng terminal, dumagsa ang mga tao na parang tubig na pinakawalan mula sa isang dam. Ang ilan ay nagmamadaling tumawag sa telepono. Ang ilan ay naglalakad nang mabilis nang hindi tumitingin sa paligid. Ang ilan ay huminto sa pag-iyak sa sandaling tumama ang kanilang mga paa sa lupa, tila ang kanilang katawan lamang ang nagpahintulot na huminto sa takot. Ako at ang aking mga kasamahan ay kailangang maglakad kasama nila ayon sa regulasyon. Tinulungan ang mga matatanda, sinabi sa mga bata na hawakan ang kamay ng kanilang mga magulang, at paulit-ulit na sinabi ang parehong pangungusap sa parehong tono. Mag-ingat po sa madulas na sahig. Pagkatapos naming dumaan sa immigration, isang iba't ibang katotohanan ang bumungad sa amin. Ang mga pasahero mula sa 7 flight ay nagsama-sama sa isang lugar. Ang mga boses na nagsasalita ng iba't ibang wika ay dumadaloy na parang umaagos na tubig. Ang mga dayuhan ay mabilis magsalita. Ang mga Asyano ay sumisigaw, naghahanap ng mga bata. Ang ilang mga Pilipino ay nagsimulang magreklamo ng mahina, "Naku, makakarating pa kaya ako sa Maynila?" At higit sa lahat ay ang mga anunsyo na sumusubok na panatilihin ang kagandahang asal sa isang sitwasyon kung saan walang puwang para sa masyadong maraming kagandahang asal. Nakapunta ako sa baggage claim at nakita ang isang bagay na nagpapalubog sa aking tiyan. Ang conveyor belt ay ganap na tahimik. Walang tunog ng motor, walang tunog ng gulong ng bagahe na tumatama sa goma. Walang larawan ng mga bagahe na ibinababa upang pag-agawan ng mga tao gaya ng dati. Tanging katahimikan na madaling magpabago sa pagod ng lahat sa pagiging irritable. Dumating ang anunsyo. Nagkakaroon ng pansamantalang problema sa baggage handling system dahil sa epekto ng bagyo. Hinihiling sa mga pasahero na maghintay at humihingi ng paumanhin sa abala. Ang salitang paumanhin ay magandang gamitin sa mga araw na may lakas pa ang loob ng tao. Ngunit sa gabi kung kailan kakaligtas lang ng mga tao,
Ang parehong salita ay maaaring maging gatong. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang unang sasabog. Si Mr. La ay lumabas mula sa grupo na parang ang lahat ng kanyang pinigilan ay pinakawalan ng sabay-sabay. Ano na naman ito? Sigaw niya. Itinuturo ang tahimik na conveyor belt. Mayroon akong mga importanteng dokumento na kailangan kong dalhin sa Maynila bukas ng umaga. Gaano katagal ninyo ako paghihintayin? Tumingin siya sa mga airport staff na walang pag-asa. Ito na naman ang sistema ng Asya. Ang mga salitang lumabas ay tila naglabas siya ng nakasanayang depensa. Gusto kong makipagtalo, ngunit pinili kong manatiling tahimik. Dahil nakita ko na ang sistemang nagdala sa atin pababa. Alam ko na kung ang conveyor belt ay talagang tumigil. Ang mga taong ito ay hindi titigil lang na nakatayo at hindi ako nagkamali. Sa pamamagitan ng mga salamin sa gilid na tumatanaw sa lugar ng pag-unload, nakita ko ang mga tao na naka-raincoat at reflective vest na tumatakbo. Hindi sila nakatayo na nakapameywang o nakaturo sa mga makina, kundi nagtrabaho sila kasama nito. Ang ilan ay may dalang portable heat blower, ang ilan ay may mga weighing tool, ang ilan ay gumagamit ng flashlight upang tingnan sa ilalim ng conveyor belt, tila naghahanap ng lugar kung saan ang tubig o halumigmig ay nagdulot ng pagkabigo sa sensor. Ang tanawin na nakita ko ay hindi ko pa nakikita sa mga airport sa Europa. Kapag ang automated system ay hindi gumana, ang tao ang nagiging backup system. Ang unang bagahe ay inangat mula sa unloading chute gamit ang kamay at ipinasa sa susunod na tao. Ang isa pa ay kinuha at ipinasa. Tila may nag-utos sa lahat na maging human conveyor belt sa isang iglap. Nakalinya sila ng mahaba, kasing haba ng lumalalang kaguluhan. Ang malalaking bagahe ay ginagamit ng 2 tao. Ang maliliit ay ipinapasa ng mabilis. Ang mga kamay na may guwantes ay basa, ngunit ang ritmo ay hindi nawala. Tumayo ako, nang tahimik sa likod ng grupo, pinapanood ang eksena na parang isang palabas na hindi kailangan ng entablado. Dahil ito ay isang palabas ng responsibilidad na hindi nangangailangan ng papuri. Nakita rin ni Mr. La. Tumigil siya sa pagsasalita saglit. Ang kanyang mga mata ay sumubaybay sa linya ng mga nagtatrabaho, tila ang kanyang utak ay nagtitimbang sa pagitan ng pagkadismaya at ng katotohanang nasa harap niya. At pagkatapos, nagsalita siya ng mas mahina. Malamig ba dito? Ang pangungusap na iyon ay kakaiba mula sa taong kagabi lang ay sumisigaw ng sistema ng Asya. Ito ay hindi pa umanhin, ngunit isang maliit na puwang kung saan nagsimulang pumasok ang pagiging tao. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw muli ang conveyor belt. Hindi ko alam kung naayos na ito o dahil tinulungan ito ng mga tao hanggang sa makasabay ang sistema. Ngunit ang mahalaga ay nagsimulang lumabas ang mga bagahe. Nagsimulang makuha ng mga pasahero ang kanilang mga gamit. Tila isang piraso ng buhay ang naibalik. Nabawasan ang kaguluhan, ngunit hindi pa tapos. Dahil ang mga tao ay hindi lamang pagod sa kanilang mga katawan, pagod din sila sa kanilang mga puso. At ang pagod na iyon sa puso ay madaling maging sanhi ng pagpapalampas ng maliliit na bagay. Nakuha na ni Mr. La ang kanyang malaking travel bag. Agad niya itong hinawakan ng may ginhawa. Ngunit sa ginhawang iyon, nakalimutan niya ang isang bagay. Ang kanyang briefcase at ang jacket na nakalagay sa bench sa likuran niya. Dali-dali niyang hinila ang bagahe patungo sa labasan. Nakalakad lamang ng ilang hakbang bago siya huminto na parang may tali na humihila sa kanya na hindi nakikita. Lumingon siya na may takot. Teka muna, ang mga bagahe ko. Tumakbo siya pabalik sa bench. Pagdating doon, nakita niya ang kawalan. Malinis ang bench. Walang jacket, walang folder, walang anuman. Isang segundo ng katahimikan bago ang isa pang bagyo ang mabuo sa kanyang mga mata. Sinabi ko na sa inyo, sa ganitong kaguluhan, may magnanakaw. Sigaw niya, sapat upang mapalingon ang mga tao sa paligid. Tawagan ng pulis. Buksan ang mga kamera. Kailangan ninyong mahuli siya. Tumayo ako. Ilang metro lamang ang layo. Ang lumang kaisipan sa aking isipan ay mabilis na lumitaw. Hindi maganda. Kung sa Europa, halos walang pag-asa na mabalik ito. Ngunit bago pa man ganap na mabuo ang kawalan ng pag-asa, isang Thai security guard ang lumapit. Hindi siya bata, kalmado ang kanyang mukha. Hindi siya nagpakita ng pagtatalo o maluwag na pag-aliw.
Nakinig lang siya kay Mr. La. Nagtanong ng ilang salita upang kumpirmahin ang mga detalye, ang kulay ng bagahe, ang logo, ang posisyon ng bench. Pagkatapos, kinuha niya ang radyo at nagsalita sa mabilis, ngunit maikling tila nakikipag-usap sa isang taong nakakaintindi sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang radyo at nagsalita sa Ingles, nang mahinahon ngunit may kumpiyansa. Found, please follow. Nagkatinginan kami ni Mr. La. Ang bilis ng salitang found ay nagparamdam sa amin na parang hindi pa kami handa mula sa takot, ngunit dinala pabalik sa isang bagong katotohanan. Sumunod kami sa mga tao hanggang sa isang sulok malapit sa lugar ng paglilinis. Isang cleaning cart ang nakaparada doon. Sa pinakatuktok ng cart, ang briefcase ni Mr. La ay maayos na nakalagay, ang jacket ay nakatiklop ng maayos, at sa ibabaw ng bagahe ay isang lumang raincoat na nakapatong, tila nagbibigay proteksyon sa isang mahalagang bagay. Nagulat si Mr. La. Bakit nasa ibabaw ng bagahe ko ang jacket? Sa sandaling iyon, isang matandang babae na nagtutulak ng cleaning cart ang pumasok. Siya ay mukhang mabait. Ang kanyang balat ay maitim mula sa araw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa trabaho. Bahagya siyang yumuko, Thai style, at nagsalita ng isang bagay sa isang normal na tono. Tila nagsasalita tungkol sa pinakamaliit na bagay sa mundo. Isinalin ng guwardiya, "Maraming tao po. Natatakot po akong baka may bumangga sa bagahe at mahulog o mabasa. Kaya inilagay ko po dito at tinakpan ko po ng jacket." Ang salitang "natatakot mabasa ang bagahe" ay nagparamdam sa akin na may mainit na dumadaloy sa akin kahit na malamig pa rin sa labas. Hindi niya sinabi na iligtas ko ang iyong buhay. Sinabi lang niya, "Natatakot akong masira ang iyo." Mabilis na binuksan ni Mr. La ang bagahe, nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumpleto ang mga dokumento, kumpleto ang pera, lahat ay naroon pa rin, walang nawala. Tumayo siya ng matigas na parang isang tao na sinampal ng bahagya, ngunit direkta sa kanyang paniniwala. Kumuha siya ng pera at inabot ito sa kanya. Isang malaking halaga para sa isang gabi na tulad nito. Matinding umiling ang babae, tinatanggihan ito, gamit ang kanyang mga kamay na para bang ayaw na ayaw. Pagkatapos ay nagsalita muli. Mahinahon ang kanyang tinig, isinalin, "Hindi na po kailangan. Trabaho ko po ito. Bumili na lang po kayo ng mainit na kape. Nakakagulat po kayo buong gabi." Nakita ko ang mga kamay ni Mr. La na nakalutang sa hangin, tila hindi pa niya naranasan ang pagtanggi na ganito. Hindi pagtanggi na may pagmamataas, kundi pagtanggi na may tahimik na dignidad na hindi nangangailangan ng gantimpala. Ngumiti ang babae at kinuha ang mop, tila tapos na ang lahat. Lumingon siya at nagpatuloy sa paglilinis. Tila ang pagliligtas ng bagahe ng isang estranghero ay isang minutong lamang sa kanyang mahabang trabaho. Tumingin ako sa kanyang likod at sa aking isipan, isang pangungusap ang lalong lumilinaw. Ang taong tila pinakamaliit ang kahalagahan dito ang siyang gumawa ng pinakamalaking bagay ngayong gabi. At nagsimula akong maunawaan na ang sistema ay hindi lamang radar at runway. Ang tunay na sistema ay may puso ng ordinaryong tao bilang bahagi nito. Ang puso na tinatawag na pagmamalasakit na gumagana ng tahimik tulad ng isang conveyor belt na hindi nangangailangan ng kuryente. Tumayo ako at pinanood ang babae na umalis kasama ang kanyang mop, tila hindi siya ang nagbuhat ng buong mundo ng isang estranghero mula sa lupa. Ang kaguluhan sa paligid ay unti-unting natahimik. Ang mga pasahero ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Ang ilan ay pagod pa rin, naglalakad ng mabagal na parang hinahatak ang kanilang mga puso sa kanilang mga paa. Ako at ang aking mga kasamahan ay dinala sa isang pahingahan para sa mga tauhan, dahil ang mga kalsada palabas ng paliparan ay mayroon pa ring mga bahaging binaha. Inakala kong makakakuha lang kami ng tubig at tinapay, ngunit may nagbigay sa amin ng mainit na lugaw. Ang amoy ng banayad na luya ay umalingaw-ngaw, tila isang kamay na nakapatong sa balikat na nagsasabing, "Ligtas na tayo." Sa unang subo, ang init ay tumakbo sa aking lalamunan, at ang tensyon na nakadikit sa aking mga buto sa buong gabi ay dahan-dahang natunaw. Hindi lamang pagkain, kundi pag-aalaga sa paraang Thai na hindi kailangan ng maraming salita. Kinabukasan, ang asul na langit ay hindi kapanipaniwalang bumalik.
Ang paliparan ay malinis at maayos, tila hindi kailanman nagkaroon ng bagyo kagabi. Ang 7 eroplano na dating umiikot sa himpapawid ay nagsimulang maghanda para sa kanilang susunod na paglalakbay. Lahat ay gumagalaw sa kanilang sariling ritmo, ang ritmo ng mga taong ginawa ang kanilang tungkulin upang maibalik ang normalidad. Sa susunod na flight, binuksan ko ang logbook at nagsulat ng isang linya gamit ang aking kamay na mainit pa rin mula sa lugaw. Sa mga araw na maganda ang langit, lahat ng bansa ay magkatulad. Ngunit sa mga araw ng bagyo, ang tunay na bansa ay nagpapakita. Ngayong gabi, hindi ako nakakita ng himala. Nakita ko ang isang sistema na hindi nagiiwan ng sinuman at ang pagmamalasakit na hindi humihingi ng anumang bagay. Ito ay gumagana lang ng tahimik tulad ng mga ilaw sa runway na nagliliwanag upang makauwi ang iba.